Isa ang Ilocos Sur sa posibleng pinaka-maapektuhan sakaling gumalaw ang Manila Trench na magdudulot ng tsunami. Kaya para mas maging handa sila sa banta nito, isang tsunami run ang isinagawa sa probinsya. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa detalye. Hindi pa man nagsisimula ang registration, marami na ang nakapila rito sa Vigan City Hall sa Ilocos Sur para makishake, drop and roar sa 2025 Tsunami Run. Ang aktibidad na yan ay pinangunahan ng DOST Vox bilang bahagi ng World Tsunami Awareness Day. Napiling pilot site ang Ilocos Sur dahil isa ito sa posibleng pinaka-maapektuhan sakaling gumalaw ang Manila Trench na magdudulot ng tsunami. Identified sa mapa nila. Mayroon tayong tinatawag na hazard hunter or fault finder, PH, ng Facebook. Pwede natin bisitahin yun. In the case of Santa Catalina, we have 9 barangays. Medyo talaga kailangan mo pa lumintol. Hindi ka na mag-isip whether it's inland or offshore yan, tumakbo ka na. 5 kilometro ang tinakbo ng mga kalahok bilang pagsasanay sa dapat gawin kung may banta ng tsunami. Paniwanag ng DOST Vox, dapat tumakbo ng 5 kilometro papalayo sa dalampasigan sakaling marinig ang kakaibang ugong mula sa dagat at masaksihan ang pag-urong ng tubig pagkatapos ng malakas na lindol. Bukod sa fun run, naglakay rin ng exhibit sa City Hall kung saan ibinida ng provincial government ng Ilocos Sur ang mga equipment na gagamitin sakaling tumama ang malakas na lindol at tsunami sa lalawigan. Maganda itong exhibit na ito kasi nakakita kami ng mga iba't ibang equipments na pwede namin idagdag pa sa mga existing na equipments namin doon sa opisina. Samantala, kasado na rin ang provincial government sa isa sa gawang simultaneous earthquake drill sa bayan ng Santa Catalina sa darating na November 6 para palakasin ang kahandaan ng mga residente rito. Ang mga ganitong paghahanda ay pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhing ligtas ang lahat mula sa anumang kalamidad, lalo pat sunod-sunod ang malalakas na lindol dito sa Pilipinas. Mula rito sa Ilocos Sur para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.